Binabantayang low pressure area, magpapaulan ngayong weekend. Ang update tungkol dyan, alamin. Term sharing o paghahati ng termino sa pagka-Senate President, posible raw kina Senator Chis Escudero at Tito Soto. Senior high school sa K-12 program gustong buwagin. Bilang ng mga walang trabaho dumami dahil na rin sa mga bagong graduate na nag-a-apply pa lang. Estudyante sa Cebu, patay sa pamamaril matapos mapagkamalan. At ang trending na collab song na Pahinga nina James Reid at TJ Monterte. Kahit ang tahimik, ikaw lang ang sasaisip. Baha at ulan ng merisyo sa ilang lugar sa bansa. Dulot po yan ng extension ng low pressure area at ng habagat. Posible pang magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan ngayong weekend. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Tanaw mula sa Mandaluyong ang makulimlim na kalangitan dahil sa pagbuhos ng ulan sa Makati at Taguig. Trough o extension ng LPA at hanging habagat ang nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Agad tuloy binaha ang bahagi ng EDSA Connecticut ngayong hapon. May motorsiklo namang tumirik sa baha sa Valenzuela. May ilang rider ding stranded dahil sa baha. Ang ilang bata, hindi alintana ang panganib sa pagligo sa maruming tubig baha. Kulay putik naman ang baha sa Barangay San Roque, Antipolo, Rizal. Kasalukuyang hindi madaanan ang Marigman Road dahil sa taas ng tubig. Tumigil na ang ulan pero ilang kalsada sa Barangay Mautina, San Juan ang binaha. Baha naman sa kalsadang ito papasok ng isang mall sa Santa Mesa, Maynila. Posible pang abuti ng weekend ang pag-uulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. May tsansang maging unang bagyo ngayong taon ang binabantayang low pressure area sa loob ng bansa. Huling namataan ng LPA sa layong 340 kilometers east-northeast ng Vera Catanduanes. Sakaling maging ganap na bagyo, tatawagin itong Bagyong Auring. Sa rainfall forecast ng Pag-asa, uulanin bukas ang Antique, Iloilo, Occidental, Mindoro, Negros Oriental at Negros Occidental. Pati na rin ang ilang lugar sa Bicol, Quezon, Palawan, Batangas, Northern Samar, Eastern Samar. Pwede pang mag-extend ng mga pag-ulan hanggang sa susunod na linggo. Posible po ang landslides kaya mag-iingat po ang lahat. Sa kabila ng pag-ulan, sumiklab ang kaliwat kanang sunog sa Valenzuela. Nasunog ang isang pabrika na may lamang mga LPG. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kita sa aerial footage na ito kung paano nilamon ng apoy ang isang pabrika sa Barangay Marulas, Valenzuela. Ang ilang fire truck sa Skyway na pumwesto para apulain ang apoy. Sumiklab ang sunog mula sa bahay ng 80 anyos sa residenteng si Thomas Abalos. Pasada na una kaninang hapon. Sugatan siya matapos subukang patayin ng apoy. Pagbalik ko may apoy na cellphone, saka TV, saka ventilador. Nakasaksak sa tatlong ano. Mabilis namang kumalat ang apoy sa katabi nitong pabrika na may nakaimbak na LPG, plastic at foam. Lalong lumaki ang apoy na sinabayan pa ng mga pagsabog ng tangke ng LPG. Unang tawag is residential pero pagdating ng ating responde ay nadamay na yung katabing warehouse. So ang involved na warehouse ay storage ng mga houseware, yung mga plastic. And according to the owner, may naka-store na super kalan gas na 100 pieces. So yun ngayon ang nakakalat dyan sa ating sa warehouse kaya may mga explosion. Sa gitna ng pagkapula, bumuhos pa malakas na ulan na may kasamang hangin. Kaya nagbuga na maitim na usok ang sunog na lalong nagpahirap sa mga bombero. Pasado ang 7 ng gabi nang ideklara ng fire out. Nasa 30 pamilya ang naapektuhan ng sunog. 2 senior citizen naman ang nasawisan sa pansunog sa isang bahay sa Barangay Piklatan, General Trias, Cavite. Kinilala ang mga biktima na sina Arsenia Amor Navat, 80 anyos, at Leticia Navat T, 70 anyos.
Inabot na higit 1 oras ang pagpatay sa sunog na nagsimula bandang alas 3:40 ng hapon. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado ang isang lolong ng halay sa isang dalagitang may kondisyon sa pag-iisip sa Quezon City. Ang suspect ilang beses na raw inabuso ang biktima. Ang isa sa mga insidente sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuha ng CCTV na eksklusibong nakuha ng News 5, makikitang tinatawag ng lalaki ang isang dalagita sa isang eskinita sa Project 4, Quezon City. Ang 65 taong gulang na lalaki, tila hindi pa mapakali. Hindi na nakita sa CCTV, pero hinatak na raw ng lolo ang 17 anyos na babae sa kaumano hinalay. Sa sumunod na eksena, umiiyak ng dalagita at nagsumbong sa ginawang kababuyan sa kanya. Meron siyang mental and intellectual disability. Noong una, dinideny naman talaga niya yun na siya ay merong ginawang kasalbihan doon sa 17 years old natin na batang babae. Pero nakakausap naman kasi yung batang babae na sasabi niya kung ano talaga yung mga nangyari sa kanya. Naikwento niya lahat iyon sa kanyang magulang at nakapagsumbong siya. Nagtago ang suspect pero nahuli rin kalaunan. Base sa investigasyon, makailang ulit na rin daw ginawa ang pang-abuso sa bata. Katunayan, nasa pool sa isang CCTV video noong 2023 ang panghihipo ng suspect sa maselang bahagi ng katawan ng biktima. Nangyari yan sa tapat ng isang tindahan malapit sa bahay ng biktima. Agad namang pumalag ang dalagita. Sa eksklusibong panayam ng News 5 sa ama ng biktima, hindi niya naitago ang matinding galit. Aminado siyang may mga oras na hindi mabantayan ng anak dahil sa trabaho. Kwento pa niya, nadaratnan pa niyang balisa ang anak. Umiyak yung anak ko, tapos sabi niya, hindi ko maintindihan kasi sigaw ng sigaw. Sino naman gumawa sa'yo? Yun, sinabi niya nga niya. Kasi nanap namin. Habang umiyak yung anak ko, umalis na pala. Dati na raw nakulong ang suspect dahil sa kasong rape, pero itinanggi niya ang krimen. Wala po kayong ginawang pang-abuso, pangahalay. Meron po ba, sir? Wala po. Totoo lang po. Bahala na po sila. Maharap ang suspect sa reklamong rape. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Magkakasunod ang mga insidente ng iligal na droga na natagpuang palutang-lutang sa dagat. Ngayong linggo lamang, higit 1 bilyong pisong hinihinalang shabu ang nakuha ng mga mangingisda sa Pangasinan. Kasunod lamang yan ang higit 1 bilyong piso ring halaga na nakasakong shabu na namata naman malapit naman sa Zambales. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. 1.17 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ito ang tumambad sa mga otoridad nang buksan ang 7 sakong ito na natagpuan ng mga mangingisdang palutang-lutang sa dagat. Natagpuan ang mga yan malapit sa mga bayan ng Agno, Bulinaw at Bani sa Pangasinan. Nito lang May 29, higit 1.5 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakita namang palutang-lutang ng mga mangingisda sa katubigang sakop ng Masinloc sa Zambales. Nakasilid sa 10 sako ang higit 200 vacuum-sealed na pakete ng tsaa na may lamang hinihinalang shabu. Kwento ng kapitan ng fishing vessel, inakala pa nga raw nilang pagkain ito noong una. Napansin po namin siya, sir, nung pauwi po kami, palutang-lutang po, ay nilapitan po namin. Inakala po namin pagkain. Nag-ano pa nga sila na pira. Ay nung tumambad nga po sa amin, nakita, akala yung mga tawas. Agad nilang isinuko sa mga otoridad ang iligal na droga pagdaong sa Bataan. Nagkabado po talaga kami, sir, kaya nag-decide po ako na ipatapon siya. Nagpasya din po yung mga tao ko na iuwi po sa tabi para i-surrender po kung droga nga po. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, umaabot sa 222 kilos ang suspected shabu. Patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa posibleng pinagmulan ng mga illegal na droga. Pero basically the pattern seems to be similar.
Pinarangalan ng PCG ang siyam na mangingisda sa Pier 13 sa Maynila kaninang umaga. Kasama ang kani-kanilang pamilya. Biniyayaan sila ng bigas, grocery at cash incentives. We recognize na yung taong bayan ay mayroong malaking role na gagampanan sa law enforcement activities. So I'm very, very happy dyan sa na-develop na relationship ng mga frontline units natin and the community. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Binuntutan ng isang Chinese warship ang barko ng AFP na nagpapatrolya kanina sa Kalayaan Island. Sa gitna naman ng pagmamanman ng China, paiigtingin pa raw ng Defense Department ang military presence sa Balapac, Palawan. Nasa frontline ng mga balitang yan, sina Brian Castillo at Rainiel Pawid. Habang makulimlim kaninang umaga, bumungad sa aming team ang barkong ito ng China, ang Jiangkai-class frigate ng Chinese Navy na may bow number 525. Nadetect yan ng sinasakyang BRP Andres Bonifacio kasama ang News 5. Dumaan ito malapit sa Panata Island na isa sa siyam na maritime features na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Niradyohan agad yan ng Philippine Navy. Chinese warship 525, this is Philippine Government Vessel 17. You are within the Philippine Territorial Sea at vicinity 6.4 nautical miles northwest of Panata Island within the municipality of Kalayaan. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Inulit ito ng Philippine Navy hanggang sa sumagot na raw ang Chinese ship. They are also giving their stance that they own the West Philippine Sea, but as our Philippine Navy, we counter-challenge that Panata Island and KIG is part of the Philippines. Kalaunan, nag-iba rin ang direksyon ng Chinese vessel. Paglapit naman ng aming barko sa may Pag-asa Island ay mas dumami pa yung mga namataan naming Chinese Navy vessels kasi itong aming barko ay nasa layong 4 nautical miles lang mula sa Pag-asa Island pero malapit din kami doon sa Subi Reef na ginawa ng mga garrison ng China. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia vessels at maging PLA Navy ships ang namamataang umaaligid malapit sa isla. Sa kabila nito, naging matagumpay naman daw ang Maritime Patrol ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin itong ating misyon hanggang matapos natin siya. Sa kabuuan, 3 Navy ship ng China ang na-monitor ng aming barko mula sa biyahe nito sa Puerto Princesa hanggang sa mga isla ng Kalayaan. Mula sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Binisita naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang Balabac, Palawan kahit na maulan. Una sa kanilang listahan, ang masilip ang lugar na pagtatayuan sana ng pier. Sa tabi nito ay isang airbase sa Barangay Poblacion 5. Isa sana ito sa gagawing pier ng Naval Station dito sa Balabac, Palawan. Pero nga, nang silipin ito ni Defense Secretary Gibo Teodoro, sinabi niyang hindi viable o hindi maaaring gawin itong interconnectivity passage ng ating mga sasakyan dahil nga sa liit o sukat nitong lugar na ito. Ayon pa kay Teodoro, sadyang daanan ng international vessels ang Balabac. Pag hindi nadama or hindi nagkaroon ng presence dito, napakadali na abusuhin ng foreign influence and other inappropriate and illegal activities dito. No? Ikalawang agenda ni Teodoro sa Balabac ay ang problema sa health sector ng bayan. Ayon sa kanilang health office, 3 lang ang doktor para sa higit 43,000 nilang residente. Gate ng Balabac LGU, kulang ang kanilang pondo. Kulang talaga yan kasi depende sa pundo. Pagkano lang pundo-pundo namin Umaasa ang mga taga-Balabac na kasabay ng planong pier at pagpapaigting ng military presence sa kanilang lugar ang pag-unlad din ng kanilang pamumuhay. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Lumulutang ang posibilidad na maghati ng termino sa pagka-Senate President sina Senador Chis Escudero at Tito Soto. Pero si Senadora Amy Marcos bukas din daw na maging leader ng Senado. Nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Naiipit si Senate Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito kung sino kina Senate President Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto ang kanyang susuportahan sa pagka-Senate President. Kapwa niya kapartido sa Nationalist People's Coalition o NPC sina Soto at Escudero. Subok na rin daw ang kapabilidad at kakayahan nila bilang mga lider. Torn in between, no? Malaki pong utang na loob ko sa
Senate President Soto also because it was during his Senate presidency that I was able to pass 2 landmark legislations. Yan po Universal Healthcare Law and the creation ng Department of Human Settlements. Siya po nag-push talaga sa akin nun. And I owe that much to him. Now kay Senator Cheese, now a Senate President, he asked me to be Deputy Majority Leader again. And I'm part of the leadership right now. No? And I would say that not to defend or to praise him, but I think the Senate was able to pass a lot of priority measures. Natanong tuloy sila Ejercito kung posible kayang magkaroon na lang ng gentleman's agreement o maghati na lang sa termino sina Escudero at Soto, kung saan Senate President pa rin muna si Senador Chis Escudero habang may impeachment trial kay VP Sara, at saka na mauupong leader si Senador Soto. Nasa sa kanila na po yun. No? Mas maganda, walang away. Mas maganda, magsama-sama kami. Biro pa ni Senator JV para di na siya malito kung sino ang pipiliin. Oo nga eh. Siguro para hindi ako mator, tatakbo na rin ako Senate President. Para hindi na ako mag-isip. Tatakbo rin ako para wala na akong papaligan. Pero sa huli, ang ikukonsidera daw ni Ejercito sa pagpili ng susunod na leader ng Senado ay yung kaya silang pamunuan sa gitna ng mga hamon. So I guess I will have to choose a leader who will be able to steer the Senate during these turbulent, challenging times. Noong 2019, nagkaroon na rin ng paghahati sa termino bilang House Speaker ng Kamara. Sina nooy Congressman at ngayon Senator Alan Peter Cayetano at dating Congressman Lord Alan Velasco. Bukod naman kay Soto at Escudero, bukas din daw si Senator Amy Marcos na pamunuan ang Senado. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila makipag-umpugan ako kitang balos-los. 13 boto ang kailangan para manalong Senate President. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Tinabla rin ng grupong aktor o League of Filipino Actors ang panukalang nagpapalakas at nagpapalawig sa mandato ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Giit ng grupo, dapat magkaroon ng dialogo kung magpapasa ng batas na makakaapekto sa freedom of expression, artistic integrity at kabuhayan ng mga tao. Naniniwala rin sila sa self-regulation kung saan ang mga bahagi ng industriya mismo ang mananagot sa isa't isa. Suportado rin daw ng grupo ang proteksyon kontra sa pananamantala pero hindi raw ang anilay mga malabong pamantayan. Inaprubahan sa huling pagbasa ng Senate Bill 2805 na layong isailalim na rin ang online streaming platform sa MTRCB. Nauna nang sinabi ng Directors Guild of the Philippines na dagdag pasanin lang ang panukala, lalo na ngayong bubuwisan na ang subscription sa streaming platforms. Bagay na kinontra naman ng MTRCB. Giit ng ahensya, hindi nila hangad na bigyan ng rating at reviewin ang mga palabas online, kundi tiyakin lang na maaaksyonan ng ilang issue gaya ng child abuse at exploitation. Nagtapos na po ang mga hearing ng tinaguriang House TRICOM, ang pinagsamang komite ng Public Order, Public Information at Information and Communications Technology. Ang pakay daw ng komite, hanapan ng solusyon ang malaking problema ng pagkalat ng fake news sa ating bansa. At sa huling hearing ng komite, merong ilang mga panukalang lumabas na kinababahala naman ng ilan. Halimbawa po, gusto ng Presidential Communications Office na ang gobyerno ang magtatag ng uniform standards na susundan ng social media platforms para labanan ang fake news. Ito pa, ang PCO at ang DICT gagawa ng memorandum para mag-assign ng mga fact-checkers. Hindi daw natin dapat ipaubaya sa mga social media platforms na magsagawa ng third-party fact-checking. At ito pang isang panukala ng isang congressman. Ang mga social media platforms dapat daw kumuha muna ng prangkisa mula po sa Kongreso bago mag-operate sa Pilipinas. Bakit po maaaring problemado ang ilan sa mga panukalang ito? Ito po, iiwan at ipaubaya ba natin sa gobyerno ang responsibilidad at ang kapangyarihan na magsabi kung ano ang totoo at ano ang hindi totoo? Ano bang problema dyan? Ito na lang. Ang sabi po ng nakaraang administrasyon, hindi totoo ang EJK. Pero ang sabi ng kasalukuyang administrasyon, naging labis naman ang problema ng EJK at hindi na ito papayagan muli. Ganon din po sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi ni Duterte, hindi natin sinuko ang West Philippine Sea. Ang sabi naman ni Marcos, pinabayaan ng nakaraang administrasyon ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ganon din po sa issue ng korupsyon, pati na rin sa drug case laban kay Laila de Lima.
Sa loob lamang ng 2 administrasyon, bumaliktad ang mga definisyon ng katotohanan at ang kasinungalingan. So, aling administrasyon na magsasabi ng totoo at alin ang hindi nagsasabi ng totoo? Ito pa, paano kung ang kritisismo at pagbatiko sa gobyerno ay tawaging fake news ng pamahalaan? Sa totoo lamang po, halos automatic po yan sa mga opisyal. Pag may expose na nilabas ang media sa gobyerno, ang automatikong reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno, hindi po totoo yan. Nakita natin yan noong panahon ni Marcos Sr. kung saan sinara tuloy ang mga pahayagan at mga broadcast station. Nakita natin yan noong investigasyon kay dating Pangulong Erap. Hanggang sa huli, ginigit pa rin ni Erap na hindi totoo ang mga lumabas sa media kahit na-convict na siya ng plunder. Ganon din noong panahon ni Gloria Arroyo. Ito pa, sa mga hearing, mukhang hindi malinaw sa ilan ang kaibahan ng opinyon at ng fake news. Ilang mga vlogger ang ginisa ng TRICOM dahil daw sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat meron nga mga insidente ng fake news, ang mas kinagalit ng ilan sa TRICOM members ay yung pagbatikos sa kanila ng mga vlogger. Ang opinyon, kahit gaano kaanghang, ay opinyon lamang kahit gaano ito ka-opensiba. Hindi po ito necessarily fake news dahil lamang hindi ito gusto ng ilan. Pag tinawag kang babaero, insulto po yun, hindi pa yun fake news. Pero pag sinabi na nakita kang pumasok sa motel na may kasamang iba, yun po ang maaring fake news. Ito pa po, isa pang panukala ng lumitaw, i-require ang mga social media platforms na kumuha muna ng prangkisa bago sila maka-operate dito sa Pilipinas. Ang tanong lamang, paano pagbabawalan sa Pilipinas sa mga social media platforms na walang prangkisa? Isa pang problema, matagal na pong naki-question kung bakit kailangan ng mga broadcast stations na kumuha muna ng prangkisa sa Kongreso para lang mag-operate. Naging malaking kontrobersya po ito, lalo na nung napilitang magsara ang ABS-CBN dahil ayaw siyang bigyan ng prangkisa ng Kongreso sa pag-uudyok ni Pangulong Duterte. Ang pag-operate kasi ng mga broadcast stations nagiging hostage lamang sa political favors ng kung sino man ang kasalukuyang nakaupo. Kung gayon, pati ba ang social media platforms, isa sa ilalim natin sa ganyan. Showbiz tonight na tayo. Minsan sa isang lumalamig na relasyon, pahinga lang ang kailangan. Yan ang hugot ni na James Reid at TJ Monterde sa collab song nilang Pahinga. Pahinga, sabi pa, baby, I won't be alone. Ikaw ay mas mahalaga. Kinanta nila yan sa isang forest para sa music video nito. Tahimik at cozy ang lugar. Gaya ng mensahe ng kanta na kailangan natin ng quiet time para sa ating puso. Perfect na perfect din ang vibes ngayong maulan. Nag-ala superhero naman si Tanggol sa hit seryeng Batang Quiapo. Buwis buhay na iniligtas ni Tanggol ang isang sanggol mula sa nasusunog na building. Ilang palapag ang tinalon ni Tanggol. Lalo tuloy humanga sa kanya ang mga taga San Dimas. Ang kabayanihan ng karakter ni Coco Martin, puring-puri. Say ng netizens, walang kupas sa kanyang mga stunt. Huwag bibitiw sa matitinding eksena sa Batang Quiapo, gabi-gabi sa Toda Max Primetime 5 sa TV5. Huwag din bibitiw sa amin dahil may mga bala pa akong chika. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, babaeng Vietnamese, dinukot at hinalay umano ng 3 Chinese. Pinatilyong na pagkamalan lang, pinatay ng riding in tandem. Senior high gustong tanggalin, pero ang sabi ng ilan, bawasan na lang ang taon sa kolehiyo. At mga Pinoy na walang trabaho, tumami noong Abril. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Buhay yan sa Osmeña Street sa Cebu City. Kita mga sasakyang lumiko habang kabilang ang isang motorsiklo nang biglang nabaga ito ng big bike. Sa lakas nga ng impact, tumila po ng mga rider. Isinugod sila sa ospital pero pareho ring namatay. Arestado ang 3 Chinese na dumukot sa isang Vietnamese sa Makati. Ang biktima, hinalay pa raw at pilit pinagamit ng illegal na droga. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Sabay-sabay pinasok ng SWAT team ng Makati Police ang condo unit na ito sa Barangay San Lorenzo, Makati City, pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Pagkakit sa hagdan ng SWAT, agad na rescue ang dinukot na babaeng Vietnamese na siyang pakay ng operasyon. Nang pasukin naman ang itaas ng kwarto, inabutan na lang nagtatago sa kama ang Chinese national na dumukot sa biktima. Naaresto rin sa kabilang kwarto ang 2 pang kasabwat na Chinese. Ayon sa Makati Police, June 2 nang dukutin ng biktima sa labi ng isang kondo sa Bel Air, Makati. Nagantay itong 3 sa kanya. So mga 2 hours, more than 2 hours siya, 2 hours siya sa kaibigan niya. Nung bumaba, yun na, kinuha na siya. Tinutukan daw ng baril ng mga sospek ang biktima, kaya napilitang sumama. Pero ang masaklap, may iba pa pala silang pakay sa kanya. Dinala raw ng 3 Chinese ang kanilang biktima sa kondo nila sa Makati at Tagaytay kung saan nila ito ni-rape, pinagdroga at kinuhanan pa ng video. Matapos ito ay pinatutubos nila ang Vietnamese sa halagang $250,000 o ₱1,000,000. Tiyempo namang nasa Vietnam ang mismong mister ng biktima. Pero sa tulong ng isa nilang kaibigan sa Makati, humingi sila ng tulong sa mga pulis noong June 6. Naituro nito ang kondo sa San Lorenzo na agad namang sinalaki ng mga pulis. In fact, sir, less than 2 minutes yung response ng ating investigation na team, umakyat na po sila. Nung kinakatok po sa unit, may narinig na po sila na pagsigaw nung babae. Yung victim po. Kinilala ang mga suspect na Chinese na sina alias Lei, 32 anyos, at sina Sing at Zhu na edad 33 at 38 anyos naman. Na-recover sa kanila ang ilang ID, baril, mga sachet ng shabu, liquid ecstasy at ilang peking pera. Sa verification naman ng Makati Police, nabistong dati na ring nahuli sa kasong kidnapping at carnapping ang isa sa mga suspect. Maharap ang 3 sa kasong kidnapping, extortion, illegal possession of firearms at illegal drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Malaking usapin ngayon na panukalang tanggalin na ang senior high school. Pero mungkahi ng isang senador, college level na lang daw ang bawasan ng taon. Aminado naman ang isang kongresista na wala raw tulong ang senior high sa paghahanap ng trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Panahon na nga ba para tanggalin ang senior high school? Kung si Senate Committee on Basic Education Chairman Win Gatchalian ang tatanungin, mas mainam pa raw na bawasan na lang ang taon sa kolehiyo. Sa kanyang pahayag, dapat daw iwasan sa kolehiyo na maulit ang mga inaaral ng mga estudyante. Ito ay para makapag-focus sila sa tinatahak nilang kurso at makagraduate agad ng wala pang 4 na taon. Matatanda ang naghain ng panukala si Senator Jinggoy Estrada para tanggalin ang mandatory senior high school level sa K-12 program. Hindi daw kasi nakinabang dito ang mga mag-aaral. Sa halip, tinutulak ni Estrada ang Rationalized Basic Education Program. Sa ilalim nito ay 1 taon lang ang kindergarten, 6 na taon naman ang elementary education, at 4 na taon sa high school. Aminado naman si Education Secretary Sani Angara na hindi raw naging maganda ang naging implementasyon ng senior high. Pero sa usapin kung ipagpapatuloy ito, tanging Kongreso lamang daw ang makapagpapasya para rito. Kaya ngayong paparating na school year 2025 to 2026, ipapatupad ng DepEd ang bagong senior high school curriculum sa higit 800 eskwelahan. Mula sa 33 core subjects para sa grades 11 at 12, magiging 5 na lamang yan. Ang matitira ay ang effective communication, life skills, general mathematics, general science at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Pero para kay House Committee on Basic Education Chairman Representative Roman Romulo, hilaw pa rin ang K-12 curriculum. Hindi pa raw kasi sapat ang mga tinuturo sa SHS. The promise in 2012, 2013 was you would be job ready for a job that will give you quality work. But that has also not happened. Ang problema pa, karamihan daw sa mga SHS graduate ay nagpapatuloy pa rin sa kolehiyo. And the reason for that is even industry say they are not, they still prefer
a college graduate or at least a second-year college graduate. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nabanggit na lang din ang trabaho. Dumami po ang bilang ng mga walang trabaho base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Tiyempo ang survey sa panahon ng graduation. Ang tanong, sapat ba ang available na trabaho? Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Kahit holiday, bihis na bihis at nakaayos si Leia. Nagpunta kasi siya sa isang kumpanya sa Las Piñas na may job opening. 3 buwan na raw niyang sinusuyod ang mga job fair at mga restaurant para mag-apply bilang service crew. Mahirap po pero kailangan pa rin magtiyaga sir kasi kailangan maghanap ng trabaho. Isa si Leia sa mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho ngayon. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, 4.1% ang unemployment rate sa bansa nitong Abril. Mas mababa ito ng 4.3% na naitala noong Enero, pero bahagyang mas mataas sa 4% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa mga gantong buwan kasi nadadagdagan ng ating labor force dahil sa mga nagtatapos sa kolehiyo. Kadalasan, pag tumataas yung ating labor force participation rate at yung number, hindi naman talaga na-absorb lahat doon sa employed person. So may mga na-absorb tayo, may mga hindi na-absorb na naging unemployed. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed. Sila yung may mga trabaho, pero pakiramdam nila ay hindi sapat ang kinikita nila, kaya naghahanap ng dagdag na racket. Isa na riyan ang delivery rider na si Dave. Talo po yun. Sa gasolina, sa ano pa lang po, hulugan ng motor ko, wala ako. Panggastos pa po sa pamilya, wala rin. Marami sa mga nawalan ng trabaho ay mula sa manufacturing sector, partikular na semiconductors industry dahil sa paghina ng exports ng bansa. Nabawasan din ang mga manggagawa sa agrikultura dahil sa pagbaba ng presyo ng palay. Kaya ang ibang magsasaka lumipat sa ibang trabaho. Yung pag-introduce ng mga machineries, particularly sa pag-harvest, so mas konti na yung manpower na nire-require at ang sinasabi, lumilipat sila sa construction. Tiyempo ang paglabas ng Labor Force Survey ng PSA sa kapapasalang na panukala para sa 200 peso across-the-board wage hike ng Kamara. Babala ng ilang grupo, baka mauwi ito sa tanggalan sa trabaho o pagsasara ng maliliit na negosyo. Bagay na hindi pa masabi ngayon ng PSA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naiproklama na ng COMELEC ang bagong henerasyon party list. Yan ay matapos suspendehin ng full body ang proklamasyon dahil sa kanilang disqualification case. Tanging Presidente at Secretary General ng BH Party List lang ang kumuha ng kanilang Certificate of Proclamation. Matatanda ang pinadisqualify ang naturang party list dahil sa issue ng abuse of state resources. Pero binasura na ito ng COMELEC. Dahil dyan, makakakuha sila ng isang seat sa darating na 20th Congress. Sinalakay ng NBI ang swimming party sa isang resort na ginawang pugad daw ng pambubugaw sa Marilao, Bulacan. Nakatanggap ng tip ang NBI mula sa isang NGO na talamak ang pambubugaw sa lugar. Nasa 3,000 hanggang 5,000 piso raw ang halaga ng mga biktimang binubugaw. Sinagip sa operasyon ang 11 biktima, kabilang ang 4 na mga menor de edad. Arestadong 2 suspect, kabilang ang isang nanay na binubugaw umano ang kanyang sariling anak. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Qualified Human Trafficking Act in relation sa Cybercrime Prevention Act. Git naman ang pamunuan ng resort, wala raw silang kaalam-alam sa nangyaring pambubugaw sa lugar. Our Miss World Asia is home. Glowing in her ivory dress si Krishna Gravides na masayang sinalubong ng kanyang mga kaanak at taga-suporta. Si Krishna ang naging pambato ng bansa sa ginanap na Miss World pageant sa India. Umabot siya sa top 8 ng kompetisyon. And as a continental queen, makakasama si Krishna sa Miss World Tour concentrating mainly sa Asia. Matapos ang kanyang panalo, lalo naman daw na-inspire ang beauty queen na pagbutihin pa ang kanyang trabaho sa kanyang charity organization na Color the World with Kindness. Susunod, lalaking napagkamalan sa Cebu, patay ng pagbabarili ng riding in tandem. Sa Cebu pa rin, Loves Come Hub na may mga Pinoy at Taiwanese na bisto. At mag-best friend daw sa Tondo, Maynila na uwi sa pamamaril dahil lang sa 700 pesos. At K-pop sensation na BTS, malapit na mag-reunion after ng kanilang military duty. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Sa pool sa video ang pagsabog ng yate sa Turkiye. Nagliyab ito at kitang gustong lumabas sa mga sakay sa yate. Hindi bababa sa 3 ang sugatan, kabilang ang isang nabalian ng binti. Base sa investigasyon, nagkaroon ng problema sa electrical wiring, kaya sumabog ang yate. Patay naman sa maling akala ang isang binatilyo sa Cebu City. Napagkamalan lang siya ng riding in tandem, kaya binarit. Nasa frontline ng balitang yan ang ating Visayas correspondent na si John Arua. Oy, bujek, oy! Wake up, oy! Wake up! Chok! Ay, chok! Nakabulagta at may tama ng bala sa tagiliran. Ganyan nadatnan kahapon ang 16 anyos na lalaki sa barangay Basak Pardo sa Cebu City. Ang ina ng biktima napahagulgol nang makita ang anak. Ay, pagtawa ko! Agad binuhat ng mga kapitbahay ang biktimang si Jezreel Olchano para isugod sa ospital. Motor! Motor ba? Hoy! Motor ba yan? Dali ba? Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. Ang masaklap, lumalabas sa investigasyon na biktima si Olchano ng mistaken identity. Mukhang ibang tao raw talaga ang punteriya ng mga sospek. Nanunood lang daw noon ng basketball ang biktima nang biglang dumating ang 4 na sospek na nakamotorsiklo. Nadamay lang to, boy, kahit nadamay lang ito. Nadamay lang yung bata, kawawa talaga. Nadamay lang talaga yun dahil yan sa illegal na drugs. Labis naman ang panlulumo ng mga kaanak ni Jezreel, lalo pat magbe-birthday ito ngayong 15. Makuha na mo ang justice para sa kumangon. Kaya wala di may kabaw ngay nani may tabot may. Buusan yung gusto nga, ginapupuro sa ako na tumanon. Pero karon wala na, di na matuman. Sa una magtuman nga wala naman. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga salarin. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5 Visayas. Arestado ang 29 na empleyado ng sinalakay na scam hub sa Cebu. Sangkot daw sila sa operasyon ng love scam at peking online shopping site. Nagbabalik si John Arua. Sinalakay ng National Bureau of Investigation Central Visayas ang scam hub na ito sa isang subdivision sa Lapu-Lapu City. Dito, nasakote ang 2 Taiwanese na siyang namamahala pagdating sa basement ng bahay. 29 na Pinoy workers ang dinatnan ng mga otoridad. Sangkot ang mga suspect sa love scam at bugos ng mga online shopping website. It appears to be the legitimate website. You will only know that this is a fake site when there are no deliveries received by the victim. Napag-alaman ding mag-iisang taon nang nag-ooperate ang scam hub. These activities has been moving out of from buildings, from establishments to residential places. Kinumpiska ang mga computer, cellphones at iba pang gadgets na ginagamit umano sa online scam. Nakikipag-ugnayan rin ang NBI sa Bureau of Immigration kung may mga reklamo o criminal record ang mga inarestong dayuhan. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga suspect. Nakakulong sila ngayon sa NBI Detention Facility at maharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5 Visayas. Patay ang isang construction worker habang sugatan ng 3 niyang katrabaho matapos makuryente sa Narvacan, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nakuryente ang mga biktima habang naglalagay ng poste ng solar light. Binuhat nila ang poste para ikabit sa base nito nang madulas sila dahil sa ulan. Natumba ang poste at tumama sa live wire kaya napuruhan ang mga biktima. Isinugod sila sa ospital pero dead on arrival ang isa sa kanila. Tiniyak ng kanilang kumpanya ang agarang tulong. Sa Bagao, Cagayan naman, sugatan ng 2 construction worker matapos ring makuryente habang nagtatrabaho. Base sa investigasyon, nagbubuhat sila ng mga tubo ng aksidenteng nadikit ang mga ito sa linya ng kuryente. Agad silang dinala sa pagamutan. Nang dahil sa bintang, binaril ng isang lalaki ang matalik ng kaibigan sa Tondo, Manila. Base sa investigasyon,
Pinagbintangan ng suspect ang biktima na ninakaw ang 700 pesos niya. Pati ang nasirang motor ng suspect na sa biktima niya isinisi. Gamit ang pen gun, binaril ng suspect ang kanyang kaibigan. Sinugod sa ospital ang biktima at nakaligtas matapos operahan. Nagtago naman ang suspect sa Bulacan pero bumalik sa Manila para magtrabaho at dito na siya naaresto. Nakakulong na ang suspect pero nagdadalawang isip daw ang biktima kung itutuloy ang kaso dahil naaawa siya. Abangan, baby na nakamuha ng costume, inabutan ng antok sa pictorial. At BTS RM, nag-share ng kanyang selfie bago ma-discharge sa military. Iba pang members malapit na rin ma-discharge. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Update naman sa mga Army. May scheduled activities agad ang BTS members na nasa military after ng kanilang discharge soon. Ayon sa Big Hit Music, may meet and greet sina RM at V sa Chuncheon after ng discharge nila sa June 10. Sa Yeoncheon naman makikipag-meet sina Jimin at Jungkook after ng discharge nila sa June 11. Umaasa tuloy ang armies na baka dumalo ang members kasama sina Jin at J-Hope sa BTS Festa sa Goyang City this June 13 to 14. Sa June 21 naman made-discharge si Suga. Pero bago yan, nag-selfie update muna si RM in his military uniform ahead of his military discharge. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy weekend, mga kapatid! Pati mo naman si BTS Jimin tsaka si Suga. Suga! Suga! Hindi na ako mag-uulwa eh. Okay. Para sa ating babaong Pampa-Good Night, aliw ang isang baby photoshoot sa Negros Occidental. Sleep is life daw kasi para kay baby. Siya po si Baby Arabella, 8 buwang gulang, nakawig at nakapang Disney princess na damit. Ang setting pa ay nasa beach. Ngumiti naman si baby. Yun nga lang, hindi niya maiwasang makatulog sa photoshoot. Eh, nakakaantok naman kasi talaga minsan ng photoshoot, di ba? Tsaka parang mainit yung ano. Oo nga. Oo, di ba pag maaraw, pag harsh yung lights, napapapikit Pikit ka. Tapos nakakaantok din ba yun? Oo. Nakapikit ng mata. At the very least. Sorry, mali pala kanina. BTS Shungay. Suga. Suga. BTS Suga. Okay. Suga, ganun kasi. Trouble tayo nito eh. Yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Ed Lingao. Eid Mubarak sa mga kapatid nating Muslim. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Syukran, magandang gabi.